Inayahan ko po kayong buksan natin ang aking Biblia sa 1 Samuel. 1 Samuel chapter 16. At ang pamagat po ng ating paksa ngayong hapon ay may mensahe para sa ating lahat. Ngunit ito po ay partikular sa mga kabataan. Pusong para sa Diyos. A heart for God. Nawa lahat tayo ay magkaroon ng puso para sa Diyos. 1 Samuel chapter 16 verses 1 to 13, ganito po ang sabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iiyakan si Saul? Gayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari sa Israel. Punuin mo ang langis ng ang iyong sungay at humayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem, sapagat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. Sinabi ni Samuel, paano ko makakapunta? Kapag iyon ay nabalita ni Saul, papatayin niya ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dumalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. At anyayahan mo si Jesse sa paghandog. At aking ituturo sa iyo kung ano ang iyong gagawin. Bubuhusan mo ng langis para sa akin, ang sa iyo'y aking sasabihin. Ginawa ni Samuel ang iniutos ng Panginoon at nagtungo sa Bethlehem. Ang matatanda sa bayan ay dumating upang salubungin siya, na nagsisipanginig at nagsabi, dumating ka bang may kapayapaan? At kanyang sinabi, may kapayapaan. Ako'y naparito upang maghandog sa Panginoon. Italaga ninyo ang inyong mga sarili at sumama kayo sa akin sa paghandog. At itinalaga niya si Jesse at ang kanyang mga anak at inayayahan sila sa paghandog. Nang sila'y dumating, siya'y tumingin kay Eliab at sinabi sa sarili, tunay na hinira ng Panginoon ay nasa harap niya. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Pagkatapos ay tinawag ni Jesse si Abinadab at pinaraan niya sa harapan ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. At pinaraan ni Jesse si Sama. At kanyang sinabi, kahit ito ay hindi pinili ng Panginoon. Pinaraan ni Jesse ang 7 sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ng iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso, ngunit siya nag-aalaga ng mga tupa. At sinabi ni Samuel kay Jesse, ipasundo mo siya, sapagkat hindi tayo uupo hanggang sa siya ay dumating dito. Siya ay nagpasugo at sinundo siya mo. Siya ay may mapupulang pisngi, magagandang mata at makisig. At sinabi ng Panginoon, tumindig ka, buhusan mo siya ng langis, sapagkat siya na nga. Kaya kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at binuhusan siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay dumating na may kapangyarihan kay David mula sa araw na iyon. At tumindig si Samuel at pumunta sa Rama. So, salita ng Panginoon, tayo po ay mananalo. O Panginoon, hindi kayo tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, hindi sa kanyang kagandahan, hindi sa kanyang katanyagan, kundi kayo tumitingin sa puso ng tao. Tulungan niyo kami, Panginoon,
na huwag kaming manangan sa mga nakikita namin sa panlabas, kundi manangan kami kung ano pong nilalabas mula sa puso, sapagkat ito po ang iyong pong tinitignan. Gamitin po ninyo ang inyong mga salita na tumimo ito sa aming mga puso, sa bawat isa, upang sa ganon makita po ang pagbabago ng aming buhay mula po sa aming mga puso. Pagpalain po ninyo ang mga salita nito sa aming pong paghahanda para po sa banal na hampunan na inyo pong pinag-uutos sa amin. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa kasaysayan po ito, ayon sa pangyayari, hindi kinalugdan ng Diyos si Haring Saul. Dahil si Haring Saul, sa unang pangyayari pa lamang, hindi siya ang pinili ng Diyos para maging hari ng bayang Israel, kundi siya yung pinili ng mga tao. Not actually na tinuro nila na ito ang maging hari namin, kundi ayon sa nais nilang katangian ng isang hari ay makikita nila sa buhay ni Saul. Kaya nga, si Saul ang tumpak na kailangan nila at siya namang tinignan ng Diyos. At ang Diyos ang nagkaloob sa kanila ng hari ayon sa nais nilang katangian na kanilang makita. At dahil dyan, itong si Saul pinili ng tao ayon sa damdamin ng tao, ayon sa patakaran ng tao na mayroon pong pagkakamali. At dahil dito, lumabas nga ang totoong ugali ni Saul na siya ay mayroong pusong pangtao at hindi para sa Diyos. Kaya hindi po kinalugdan ng Panginoon si Saul. At siya nagtalaga ng para sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili ang Diyos na pumili, humirang ng isang taong mangunguna at maghahari sa kanyang bayan. At dahil dito, tinignan ng Panginoon ang puso ng tao at ito ang nais niyang hilingin sa atin ngayon. Magkaroon tayo ng puso para sa Diyos. So, si David ay isang kabataan. Isa siyang kabataan lamang tulad ng mga kabataan naririto. At itong si David, taglay niya ang katangiang hinahanap ng Diyos na ayon sa kanyang kalooban, isang puso para sa Diyos. Kung ating babasahin ang ilang mga talata bago tayo dumako doon sa punto na ating pag-aaralan, 1 Samuel 17:37, ganito po ang pagkakasabi. Tingnan nyo ang puso ni David na nakikita ng Diyos. At ngayon, nahayag sa gitna ng mga tao. Sa 1 Samuel chapter 17:37, nung harapin niya si Goliath, itong lumabas sa puso ni David. Sinabi ni David, ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga kuko ng leon at ng puso, ang siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Pilisteyong ito. At sinabi ni Saul kay David, humayo ka at samahan ka ng Panginoon. Yun ang laman ng puso ni David. Ang Panginoon ang kanyang ipinagmamalaki sa kanyang buhay. Hindi siya nananangan sa kanyang sariling lakas, sa kanyang sariling karunungan, hindi sa kanyang kagandahan, bagamat gwapo itong si David, pero hindi yun ang batayan, kundi ano ang laman ng kanyang puso. Na bago pa dumating si David, ipinaalam na ng Diyos sa bayang Israel kung ano ang hinahanap ng Diyos sa kanyang mga tao. Hindi lamang kay David, kundi sa kanyang mga tao simula sa bayang Israel hanggang sa ating panahon ngayon. Balikan natin muna ang Deuteronomy chapter 10, verse 12 to 13. Ano po ibig sabihin na may pusong sa Diyos? Ganito po ang sabi, Deuteronomy 10:13. At ngayon, Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi, matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Sabihin, mayroong takot, Panginoon Diyos, may respeto. Ikalawa, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Obedient sa paraan ng Diyos. Ibigin mo siya at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Hindi lamang panlabas na paglilingkod, kundi buong puso, buong kaluluwa, ganoon ang pag-ibig sa Panginoon. Verse 13,
Nagtuparin ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw nito para sa iyong ikabubuti. Yung po yung pagtupad sa salita at kalooban ng Diyos, hinahanap ng Diyos, hindi para sa kabutihan ng Diyos, kundi para sa kabutihan natin na mananampalataya. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa puso ng mga tao ng Diyos. So napakalaga po ang maglingkod sa Diyos sa pamagitan ng pagsunod at pagtupad sa kanyang salita. Kaya po tayo every Sunday, Wednesday, Thursday, Bible study, salita ng Diyos ang ating pinag-aralan upang ang salita ng Diyos maipasok sa ating puso at ito ang ating batayan ng pamumuhay. Puso po ang tinitignan ng Diyos at nais ng Diyos na ibigay natin ang ating puso sa Kanya. Now, dito po sa ating pag-aaralan, mayroon pong katangiang puso na dapat natin ibigay sa Panginoon at ito po ay nasa tatlong katangian. Tatlong katangian ng puso para sa Diyos. Unang katangian, pusong para sa Diyos ay gumagalang sa mga utos ng Diyos. Gumagalang sa mga utos ng Diyos. Now, bakit po tinanggi ng Panginoon si Saul? Gayong siya naman ang siyang nagbigay sa mga hinihingi ng tao. Di ba yun ang nais ng Panginoon na ipagkaloob ang hinihingi ng tao? Opo. Kaya nga lamang, binigyan sila ng Panginoon ng taong hinahanap nila upang turuan sila ng leksyon na dapat ang paghingi ng kailangan ng tao ay hindi batay sa kanyang gusto, kundi batay sa kalooban ng Diyos. Thy will be done. At dahil dyan, pinagkaloob ng Diyos kung anong gusto nyo. Minsan, mayroon tayong selfish prayer. Selfish na paghingi sa Diyos, makasarili tayo. So therefore, dahil lagi nating sinasabi yan, ibinibigay ng Diyos, nang sa ganon matuto tayong kumilala ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa ating wants. Ang nais ng Diyos, what we need. What we need, but not what we want. At nangyari sa Israel, kung ano yung gusto nila, hindi yung kung anong kailangan nila. So, binigay. Ngayon, ano nangyari kay Saul? Nagsimula siyang mapagpakumbaba sa una. Nagsimula siyang maging masunurin sa Diyos sa una. Pero sa bandang kalagitnaan ng buhay niya, siya po ay nagrebelde sa utos ng Panginoon. Pag sinabi pong nagrebelde, hindi na siya sumusunod. Hindi niya na pinaniniwalaan ang utos ng Panginoon dahil meron siyang ibang hangarin sa buhay. Tingnan nyo, kakasabi, na una siya po'y pinili ng tao. Doon na lamang sa 1 Samuel chapter 12 verse 13. Ganito ang sabi. Ang sabi nito ni Samuel sa mga bayang Israel, dahil ang bayang Israel ang tinuturuan talaga ng leksyon. Ngayon ay masdanin nyo ang hari na inyong pinili, na siya ninyong hiningi, at tignan ninyo, nilagyan kayo ng Panginoon sa inyo ng isang hari. Kaya minsan, pag tayo humingi sa Panginoon, tsaka natin, siya ba ang maluluwa natin? Dahil ang Diyos, nagbibigay din sa atin sa mga bagay na kailangan natin upang tayo maturuan. At nandito problema ngayon, ang sabi sa Samuel, tignan nyo, yung hiningi sa Diyos. Siya ninyong tinik sa inyong tagiliran. Problema ngayon. Bakit po? Dahil si Saul lumabag sa salita ng Diyos. Tingnan nyo sa 1 Samuel 13, verse 13 to 14. Noong si Samuel nagsalita kay Saul, nang sabi niya, Saul, bago ka gumawa ng hakbang para harapin ang kaaway, hintayin mo muna ako bilang priest, si Samuel, na makapanalangin sa Diyos upang hilingin kung kayo ba'y magkatagumpay o hindi. Kailangan natin malaman ang kalooban ng Diyos.
Pero matagal dumating si Samuel. Andyan yung kaaway. Nahihintatakutan na itong si Saul. Nanginginig sa takot. Paano ito? Lulusot yung kaaway. Ang laki ng problema. Paano gagawin ko ngayon? Anong dapat kong gawin? Ang ginawa ngayon ni Saul, yung tungkulin ni Samuel bilang pare, ginampanan niya. Siya po ay nanlapastangan ng katungkulang hindi para sa kanya. Hindi niya hinantay ang lingkod ng Diyos. Hindi po nagustuhan ng Diyos yun. Kaya anong nangyari? Basahin natin ang 1 Samuel chapter 13, verse 13 to 14. Sinabi ni Samuel, nirebuke siya ni Samuel kay Saul, kahangalan ang ginawa mo. Hindi mo tinupad ang utos ng Panginoong Diyos na iniutos niya sa iyo. Ngayon, itinatagsana ng Panginoon ang iyong kaharian sa Israel magpakilanman. Ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso at itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno sa kanyang bayan sapagkat hindi mo tinutupad ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Yun po yung kamalian ni Saul. Bagamat siya isang leader, ginamit niya ang kanyang pagka-leader para pangunahan ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel. Dahil ang utos ni Samuel, utos ng Diyos sa kanilang panahon. Pero dahil hindi siya makapaghintay, andyan yung problema, di ba, ganyan din tayo. Ano daw ko, pastor, nagbibitin na ako. Iba na ang ano eh. Andyan na ang alangan. Kailan pa po kitang tawagan? Dahil ako. Pero sabi na ni Samuel, kahangalan ang ginawa mo sa Saul. Hindi ka naghintay sa Panginoon, kundi nilabag mo ang kanyang utos. At yung unang paglabag ni Saul, nasundan pa. Kaya yung kanyang ikalawang paglabag, hindi na po paglabag ng tawag, kundi pagrebelde sa Diyos. Alam nyo, the first time that we disobey God's word, that is disobedience. But the second time, it is already rebellion against God. Tulad ng ating Vice President, dapat under siya sa Presidente kahit magkalaban pa ng politika. Sapagkat anumang paglabag niya ay kanyang ipalabas ang kanyang sariling damdamin, that is insubordination sa Presidente itinalaga. Na dapat anumang partido, yung guys na sa gobyerno. Well, ito nangyari kay Saul. Tignan nyo, 1 Samuel chapter 15. So, ang ginawa ni Saul, ang utos ng Diyos sa kanya, ubusin mo lahat ng Amalekites. Wala kang titira. Pero hindi niya pinatay yung king at kanyang preserve ang matatabang tupa. At para, ang layunin niya, para isakripisyo sa Diyos. Para irigamo sa Diyos. Pero ang utos ng Panginoon bilang sakripisyo, ubusin ang lahat ng kaaway, yan ay sacrifice na para sa akin. Yun ang matanong. Pero hindi niya ginawa. Kaya ang sabi ni Samuel sa kanya, verse 22, 1 Samuel 15, sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Natutuwa ba ang Panginoon sa inyong sakripisyo kaloob? Gayong kayo naman nag-disobey? Maybe malaki ang tithes mo, pero you disobey God doon sa likuran ng iyong trabaho. Natutuwa bang Diyos diyan? Then, ang sabi diyan, tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay at ang pakinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. To obey is better than sacrifice. Hindi hangad ng Panginoon gaano mang kalaki ang kaloob mo sa Diyos. Ang hangad ng Panginoon, do you obey God? Mas mabango sa iyo yan na ibibigay mo kung ikaw ay masunurin. Kaya sa 23, sabi, sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan. Nakita nyo, rebellion na po yung second time around eh. Paghihimagsik na yan. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam. Gaano katindi yung mangkukulam? Pati yung panghula, panghihilot? Kasing tindi po ng rebellion. Ang kukulam.
At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. See, gaano katindi ang pagsamba sa Diyos-Diyosan? Kasing tindi ng rebellion. Sapagat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Yung pong disobedience sa salita ng Diyos, ito'y pagtakwil sa Diyos. Pag-disregard sa kanyang kapanalan. Kaya ang sabi ni Samuel, so, magandang hangarin mo na makapagbigay ka ng malaki sa Diyos. But to obey is better than sacrifice. Sapagkat, yung salungat mo sa salita ng Diyos is rebellion. Pagre-rebel. So, ang isa pong puso na para sa Diyos ay gumagalang sa utos ng Diyos. Ginagalang ba natin ang salita ng Diyos? Tulad na yung hapon. Lagi natin nalalagay sa ating subconscious ng hapon ay oras ng antok. Anong pagkakaiba ng hapon sa umagang pakikinig ng salita ng Diyos? Wala naman yan. Pero dahil inilagay na natin sa ating subconscious na pagdating ng hapon na antokin ka, nag-antok-antok ka na. Ang nasamasanay ka, you are rejecting the Word of God. Hindi po magandang ugali yun. Now, si Samuel naman, inutusan na yun. Now, this is a man of God. Ako na ng Diyos. Lingkod ng Diyos. Nangangaral ng salita ng Diyos. Pati hari, kanyang pinangangaralan at nire-review. Pero tignan nyo, ang isang lingkod ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Samuel. So, tingnan nyo sa 1 chapter 16, 1 Samuel chapter 16, verse 1 to 3, inutusan si Samuel na pumunta sa bahay ni Jesse upang i-anoint, buhusan ng langis sa pamagitan ng sungay. Wala pong sungay sa Samuel yan, no? Kundi yung lalagyan ng langis ay nasa sungay po ng hayop. Kaya doon nilalagay yung langis. Sabi ng Panginoon, okay, lagyan mo ang iyong sungay. Hindi po si Samuel may sungay, kundi yung kanyang daladalang sungay, lagayan ng langis para pangbuhos doon sa hinihiran ng Diyos. Kaya sabi rito, tingnan nyo, verse 1 and 2. Sabi ng Panginoon ni Samuel, hanggang kailan mo iyakan si Saul? Kayong itinakwil ko na siya sa pagiging hari sa Israel. Punuin mo ng langis ang iyong sungay at humayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili. Okay? Ang Diyos ang pumipili talaga ng kanyang tao. Nang isang hari mula sa kanyang mga anak na lalaki. Now, una-unang mapapasin dyan, si Samuel nag-atubili siya, alam ng Diyos. Nag-atubili siya sa kalooban ni Samuel na puntahan at hanapin yung hiniran ng Diyos. Bakit po? Natatakot siya kay Saul. Itong problema eh. Pag napamahal na sa iyo ang isang tao, manghihinayan ka na natanggihan ka. Ito naging problema kay Saul. Nag-alinlangan siyang sumunod dahil pinanghihinayangan niya kay Saul. Malaki ang respeto niya. Pero panghinayaan mo ba yung taong tinanggihan na ng Diyos? Isang taong rebelde. Dapat lang nasundin mo ang utos ng Panginoon. Pahiran mo ng langis ang inilaan ko para sa akin. Yan po ibig sabihin ng election. Okay? Ang Diyos ay pumili ng tao hindi para magawa ng tao kung anong gusto niyang gawin. Pinili ng Diyos ang isang tao sa kaligtasan para maging kanyang pag-aari. Ganyan po ang Kristiyano. Ang Kristiyano po, wala sa kanyang kalooban na piliin niya ang Diyos para siya maligtas. Hindi. Kundi ang tao nakakapili sa Diyos ng kanyang tagapagligtas dahil una siyang pinili ng Diyos. At dahil ikaw ay pinili ng Diyos, ipaglingkod mo, i-commit mo ang buhay mo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ng ating pag-aaral kanina sa membership.
once na ikaw ay naging Kristiyano, mag-step forward ka to obey His command. Magpasakop ka sa isang iglesia. Ngayon din si Saul, talagang respeto niya. Pero anong respeto natin ibibigay sa taong rebelde sa Diyos? Maraming respeto natin siya dahil siya po ay dating hindi na ng Panginoon. Pero hindi na nangulugan, magpapasailalim ka pa rin dyan at ang buhay mo ay nakatalaga sa takot sa Kanya. Ang kailangan dyan, sumunod tayo sa utos ng Diyos. So ngayon, ito na. Verse 6 hanggang 13, dinitalye ng Diyos ngayon kung paano pahiran ng langis yung kanyang pinili na. Hindi talaga. Kukwento ko na lang. Nung dumating yung panganay na anak ni Jesse, si Jesse po ay isang kulirang ama. Ang isang taong hindi nabanggit kung anong klase siyang pagkatao, pero makikita ang bunga ng kanyang pagkatao sa pamagitan ng pangangasiwa niya sa kanyang mga anak. Si David, puso niya ay sa Diyos. Ang mga kapatid ni David naglilingkod sa kaharian para sa Diyos. Bakit po? Dahil sa isang Jesse. Hindi niya pinabayaang maglakwat sa yung kanyang mga anak. At si Jesse nakatira sa Bethlehem. Ano yung sabihin ng Bethlehem? Bayet, Lechem. Ibig sabihin ng Bayet, house. Lechem means bread. Bethlehem means house of bread. Nakatira si Jesse sa ilalim ng probisyon ng Diyos at hindi sa ilalim ng probisyon ng sanlibutan. Ganun po klaseng ama si Jesse sa kanyang mga anak. Kaya nga, ang Diyos nalugod sa taong ito na humirang ng isa sa kanyang mga anak. At nung iharap sa kay Samuel ang kanyang panganay na si Aminadab, wow, wapo, mga kapatid. Parang si Absalom, golden hair. Talagang ginto ang buhok nito. Makisid ay talagang, kung tawagin yan sa ating panahon ngayon, kabataan, hawk, di ba? Yung talagang mga macho, di ba? Ang katawan, puso ngayon yan. Malaking katawan. Pero sabi namin, kasabihan, kapag ka magandang katawan, hindi mo sigurado yan. Pero kung malaki ang tiyan, sigurado ka dyan. Lalaki yan. Mag-ingat kayo sa mga gandang katawan. Pero si David, talagang bata pa rito. Nung idaan si Aminadab, sabi ni Samuel, eto na, nakita ng Panginoon. Ang hinirang niya, nasa harapan niya na. Now, tingnan nyo minsan even the leaders of this church, maaaring magkamali. Dapat based sa Bible. Ang sabi ng Panginoon, ikaw, Samuel, nakikinig ka sa sarili mong emosyon. Pakinggan mong tinig ko. Hindi yan ang pinili ko, itinakwil ko yan. Hindi ko sabihin tinakwil sa Aminadab, yung salitang hindi na, rejected to be the second king. Pero hindi rejected ang kanyang pagkatao. Kundi, ito ay pag hindi maging hari. Rejected. Kaya ang sabi ni Samuel, okay Lord, makikinig na ako sa boses mo, sa tinig ko. Kaya, nung idaan na naman itong kapatid na isa, si Sheba, sabi niya, hindi ito pinili ng Diyos. Dahil wala siyang narinig ng tinig ng Diyos. Idinaan ulit yung ikatlo, sabi niya, ito man, hindi ito pinili ng Diyos. Idinaan ang lahat ng mga anak. Walang pinili dito. Kaya sabi niya, teka Jesse, narito na ba lahat ng anak? Ang sabi ni Jesse, meron pa isa. Yung bunso, nandun nag-aalaga na ng tupa. Tawagin mo siya, hindi tayo uupo. Hanggat hindi siya dumating, nakatayo pala sila. No? Hindi tayo upo. Tagal nun. At nung dumating si David, mapapansin natin sa mga talata na 12, 13, sa sumusunod, wow, dumating si David, batang-bata. Ang pagkakaalam dito, nasa mga 16 years old siya, o 15. At ang itsura daw niya, talagang medyo magpula-pula yung kanyang, medyo maitim. Pero yung pisngi niya, talaga parang makopa. No? Magpula-pula.
Talagang batang-bata, guwapo, baga. Kaya sabi ng Panginoon, yan na nga. Now, hindi basis ng Panginoon para piliin ang kagandahan ni David, kundi dati nang pinili ng Diyos si David. Dahil ang puso ni David, may pusong sa Diyos. Kaya po, ngayon si Samuel, hindi na siya bumatay sa kanyang damdamin, hindi na siya bumatay sa ganda, taas at kisig ng mga tao, kundi bumatay siya ngayon kung ano yung sinabi ng Panginoon sa kanya. Ganon din sa preaching, mga kapatid, sa pangangaral. Never manangan sa turo ng tao. No, hindi ko sinasabing masama ang commentary. Makakatulong yan. Pero anong conviction mo sa iyong pag-aaral sa Word of God na natulungan ka ng commentary? Hindi yung commentary ang ipipreach, but preach the Word. Tinig ng Diyos ang dapat mong pakinggan, tinig ng Diyos ang dapat mong ibahagi sapagkat yun ay may kapangyarihan. Then secondly, pusong para sa Diyos, hindi lamang ito ay gumagalang sa mga utos ng Diyos. Ikalawa, pusong para sa Diyos ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ano pong kalooban? Masasabi natin dito, tatlong bagay pong kalooban. Una, kaloobang kung ano yung hinangad ng Diyos. Sundin ang kalooban kung ano yung hangad ng Diyos. Tingnan nyo sa verse 14. 1 Samuel chapter 13, verse 14. Ganito ang sabi. Ngunit ngayon ay hindi na magpapatuloy ang iyong karian. Ang Panginoon ay humanap na ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At itinalaga siya ng Panginoon upang maging pinuno ng kanyang bayan. Ano pong nakikita natin dyan? Si David, hindi pa man siya nakikita, ngunit yung puso niya ay talagang mayroong paghahangad na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan po, yun ang hangarin ng Diyos. Balikan din natin ang chapter 16, verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, hanggang kailan mo iyakan si Saul? Kaya yung itinakluto na siya sa pagiging hari sa Israel. Punuin mo ang langis ng iyong sungay at tumayo ka. Isusugo kita kay Jesse na taga Bethlehem sapagkat ako'y naglaan para sa aking sarili ng isang hari na mula sa kanyang mga anak na lalaki. Inilaan. Mayroon pong hinahangad ng Panginoon at ang isang tao may puso para sa Diyos, ginagawa niya o tinutupad niya yung hangarin ng Diyos. Well, hindi natin masabing perfect si David. Nagkasala si David. Alam natin, siya po ay nagkasala ng adultery kay Bathsheba. At the same time, siya po ay nag-utos ng makita ng sulat to kill the husband of Uriah. That, against that is murder. Kahit na ikaw ay nag-send ng note, okay, patay mo to, bayaran mo kita. Murder pa rin po yan. Pero si David, bagamat sa kanyang kasalanan, nag-repent siya nung siya makarinig ng rebuke. Bakit po? Dahil ang puso niya ay para sa Diyos. Pagsunod sa kalooban ng Diyos. How many, ilan sa atin, na pagsabihan ng mali ang iyong ginagawa, nagpapatuloy pa rin. Matigas pa rin ipinaglalaban yung kanyang katwiran. Mali iniisip ko sa ginagawa ko. Hindi yan ay ibig sabihin, mali ka. Rebelde pa rin puso natin. Pero si David, iba siya. At ang pusong para sa Diyos ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban? Kalooban kung ano yung nakikita ng Diyos. Tingnan nyo ang sabi sa 1 Samuel chapter 16, verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya. Sapagkat hindi tumitingin ng Panginoon sa gaya ng pagtingin ng tao, ang tayo tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ano pong tanda ng isang taong sumusunod sa pusong nasa Diyos? Ang puso ng isang taong nasa Diyos ay sinusunod ang kalooban kung ano yung nakikita
ng Diyos. Hindi yung kung ano yung nakikita natin. Madalas tayo magkamali dyan. Kung ano yung nakikita ng Diyos, ano yung kalooban ng Diyos? Pero ang puso natin madaraya. Jeremiah chapter 17, di ba? Verse 9. Puso ang pinakamasama at pinakamandaraya sa bahagi ng tao. Sino nakakaunawa? Tanging Diyos lang. Kahit sabihin pa natin, wala akong kasalanan, malinis ang puso ko. Moses, malinis ang puso mo. Mismo Biblia ang sabi, pinakamasama at pinakasinungaling ang puso. Hindi maaaring pagtiwalaan. Sabi ng iba, pagtiwala ka sa akin ng puso. Sundin mo ang gusto ng puso. Yan ang sinasabi ng mga tao. Pero, tinuturuan tayo ng Diyos, hanggat hindi nabago ang puso mo, hanggat hindi pinalitan ng Diyos ang puso mong bato, ay hindi yan mapagkatiwalaan. Pero sa isang Kristyano, pwede mong pagkatiwalaan ng puso mo, batay sa salita ng Diyos. Kasi bago na. So, hindi lamang pagsunod sa hinahangad ng Diyos, pagsunod sa kung ano yung nakikita ng Diyos, kundi pagsunod pa rin sa hinahanap ng Diyos. Mayroong hinahanap ng Diyos, yun ang ating sundin. Yun ang ating sundin. Halimbawa sa pagsamba, John 4:23. Ano po yung mga hinahanap ng Diyos na pagsamba? Libo-libo, even millions, ang dumalo sa pista ng itim na Nazareno. Why? Sapagkat naniniwala sila, kalooban ng Diyos yun. Pero isang mananampalataya na pumunta doon para makiisa, yan ay isang pagrebelde sa Diyos. Parang sampal sa mukha ni Kristo. Kasi, mas pinapanigan nila ang paniniwala ng tao at hindi yan pinapanigan kung ano yung hinahanap ng Diyos. Tingnan nyo ang hinahanap ng Diyos. John 4:23. Subalit, dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu. Hindi nakikita. At katotohanan, batay sa Biblia. Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Hindi hinahanap ng Diyos ang sumasamba sa itim na Nazareno. O anumang tradisyon, o anumang superstitious belief, o di kaya Santo Niño sa Cebu na nangyayari ngayon. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos na mananambahan ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. By faith and truth. Sapagkat ang faith, hindi po yan bumabatay sa kung ano yung nakikita. Ngayon, nagsimula ka sa spiritual, babalik ka sa laman. Yan po isang pagbibigay kahihiyan sa Panginoon. Dapat pagsisihan. Sa Biblia po, tinuturo sa atin ang katotohanan upang huwag na tayong maligaw sa ating mali na paniniwala. So, ang pusong para sa Diyos, una, ito ay gumagalang sa mga utos ng Diyos. Ikalawa, ito ay tumutupad sa kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng tao. At ikatlo, pusong para sa Diyos ay sumusunod sa hangarin ng Diyos. Sumusunod sa hangarin ng Diyos. Hindi hangarin ng sino mang tao. Minsan tayo nagdidiktahan tayo sa mga tao dahil tulad tayo ni Samuel na rumirespeto sa o tumataroon ng utang na loob sa dati nating amo, sa dati nating kaibigan, tulad kay Saul. Kaya sabi ng Panginoon, anong iniiyakan mo? Sa tao yan, tinakwil ko niyan. Bakit ka nagkakaroon pa ng simpatiyan yan? Ito hangarin ko, Samuel. Itong dapat mong sundin. Now, ang puso ng para sa Diyos, sumusunod sa hangarin ng Diyos. Ano yung hangarin ng Diyos? Katangiang nakikita sa aking puso. Yun ang hangarin ng Diyos.
At ang hangarin yun, nakatangian na kay David. Pero balikan natin, si David ay hari noon. Pero si David larawan sa atin ngayon, Kristiyano. At ang puso ng isang Kristiyano, puno ng hangarin ng Diyos. At yun ang dapat nating sundan. Ano yung mga katangian ni Haring David? Marami pong bahagi sa banal na kasulatan para makilala natin. Ano yung katangian ni Haring David na nagtataglay ng pusong para sa Diyos? Unang-una, basahin natin ang verse 10, chapter 16 ng Samuel. Verse 10 to 13. Nung magtanong si Samuel kay Jesse, ito lang ba mga anak ko? Nandito na ba? Pakinggan nyo, sinabi ng tatay ni David sa verse 10. Yan doon pagkakasabi sa verse 10. Pinaraan ni Jesse ang 7 sa kanyang mga anak sa harapan ni Samuel. At sinabi ni Samuel kay Jesse, hindi pinili ng Panginoon ang mga ito. Sinabi ni Samuel kay Jesse, narito bang lahat ang iyong mga anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso. Mayroon pang bunso. Ngunit hindi, wala siya rito eh. Siya ay nag-aalaga ng mga tupa. Taga-alaga ng tupa. Taga-alaga ng pinakamababang gawain. Alam niyo ba? Kung ikaw maging pastor sa time na yon, ikaw na yung may pinakamabang trabaho. Pero maranga. Para kang basurero. Para hindi pa nakaranas yung tawa ng tupa. Hindi pa kayo nakalabit na. Kami ni Brad Pele, nakalabit na. Kahit 1 kilometro pa layo ng tawa na yun, kung mahangin paayon sa'yo, masusuka ka na sa baho. Tapos makakasabay mo yung pastol sa restaurant. Pagpasok mo sa restaurant, lalo kong aircon, talaga nakakasulas na yung ako niya. Kaya pinakamababang trabaho sa panahon yun. At medyo yung mga badok, tawagin yan mga native, mga bastos yan Lalumit na lang latigo. Pagka meron siyang ayaw, tutulak ka, harap kasi papalawin ka. Ang turin sa'yo, hayop din. Kasi sanay sila sa, ganun sa hayop din. Ganun sila. Pag kumain ng spaghetti, nakma. Nasa mukha yun. Ganun sila. Pero ngayon, medyo civilized na. Now, gusto ko na ituloy sa inyo, anong klaseng trabaho mayroon si David? Pinakamababa. Whereas yung kanya, mga kapatid, nakakapag-spread pa ng buhok. Diba? Nakapag-ayos pa, mabango, makwapo, nakakapaligo. Sabihin, sino rito? Kaya sabi ng ama niya, mayroon pa siya rin bunso. Nasa pastulan ka na. Sabi ni Samuel, sundin mo, hindi tayo upo hanggang siya dumating. At nang dumating, sinabi ng Diyos, siya na lang. Na anong katangian kita natin? Ang katangian ni David, kaiba sa kanyang mga kapatid. Dahil ang mga kapatid niya talagang may mga kaya, may mga katungkulan. Dahil mga sundalo ni Haring Saul. Si David, isang pasto lamang. Pinakamababang tungkulin. Sa mga tweet, si David sanay sa pagpapakumbaba. Ambot. Yun ang hinahanap ng Diyos. Sa pagpapakumbaba. Hindi siya naparoon dahil sa ginusto niya na baka ako mapili, baka hindi. Hindi tulad ng mga kapatid niya, talagang nagpaganda pa talaga ng katawan para magpakita ng gilas sa harapan ni Samuel. Dahil ang buong bayan nanginginig pagka dumating ang tao ng Diyos, ang lingkod ng Diyos. Talagang ginagalang nila ang lingkod ng Diyos. Pero si David punta ron dahil pinasundo. Hindi yung layunin na maging hari. Pero hindi na alam kung hari na bang pinili. Humble. Yan po ang laman ng isang taong may puso para sa Diyos. Mapagpagpagpag. At hindi lang ikalawa, tingnan sa 1 Kings chapter 9, patutuo ng mga tao kung sino si David. 1 Kings chapter 9, verse 4, sa panahon ng mga hari na ito, yung mga sumusunod na hari kay David. Sabi dito, tungkol sa iyo, kung ikaw ay lalakad sa harap ko, gaya ng paglakad ni David
na iyong Ama sa katapatan ng puso at sa katwiran, at gagawa ka ng ayon sa lahat ng aking iniutos sa iyo, at tutuparin mo ang aking mga tuntunin at mga batas. Aking nga itatatag ang trono ng iyong kaharian. Napakarami pong katangiang sinasabi dito. Pero, may buko sa isang salita, integrity. Integridad. Si David po ay isang taong may integridad. Meaning to say, faithful, loyal to God. Sapagkat siya ay lumalakad sa Panginoon, tapat ang kanyang puso, gumagawa siya sa kanyang, kung ano yung laman ng kanyang utos ng Panginoon, tumutupad sa kanyang tuntunin, may integridad. Yun ang kailangan niya sa atin. Hindi lamang ito sa pagiging leader, kundi bawat isa sa atin, dapat may integrity rin tayo na inipapakita. Yun po yung hangaring nais ng Diyos para sa atin. Taong may puso sa Diyos, tingnan nyo ang sabi sa Bagong Tipan, Acts 13:22. Kinote pa rin ito ni Paul. Ang sabi niya, nang siya'y alisin niya, si David ay ginawang hari nila. Sa kanyang pagtotoo ay sinabi niya tungkol sa kanya, natagpuan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko. Nakita niyo, hangarin ng Diyos ng taong kanyang tinawag, pinili, iniligtas, dahil mayroong puso na ayon sa kanya. At dahil mayroong puso ayon sa kanya, hinahanap ng Panginoon na yung puso yun ay maglingkod din sa kanya para sa kanya. So, ibig sabihin, yung mga tao ito, o si David, tulad ni David, ngayon, mga Kristiyano, ay talagang in love sa Diyos. Si David talaga in love sa Diyos. Inspired sa lahat ng kanyang ginagawa, sa lahat ng kanyang sinasalita, sa lahat ng kanyang plano, inspirado si David. Now, ingat tayo sa inspired ako. Alam mo, ikaw, inspirasyon ko. Diba, kadalasan natin sabi, remember, ang inspiration natin dapat sa Diyos lang, at hindi sa tao. Tao po ay nagkakamali, tayo yung kasalanan, hindi dapat yan ang maging inspiration natin. Ang inspiration natin dapat ay ang Diyos, sapagat yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya ito si David, in love and inspired talaga sa lahat ng kanyang ginagawa sa Diyos. At alam nyo ba paano na hubog ito nakatangian sa buhay ni David? Paano ito nabubog? Well, marami po, pero ilan, magbabanggit lang ako ng ilan na maging guide din natin. Paano natin mahubog yung puso na nasa atin, na alam na ng Diyos, na ang puso natin ay para sa Diyos. Kailangan lamang natin i-develop ito. Dahil ito ang hinahanap ng Diyos na natangian sa atin. Paano ito mahuhubog? Unang-una po, natural, tingnan nyo lang Psalms. Ang aklat ng Salmo, bagamat iba't ibang writer dyan, pero credited to David, sapagkat yung mga sumulat dyan, like Moses, Samuel, at sino pa, si Ezra, ang kanilang puso ay tulad ng puso ni David. Kaya lahat ng Salmo credited to David, sapagkat yan ang characteristic ni David. So ano ang nangyari sa Book of Psalms? It is a prayer. A song, but a prayer. Si David is prayerful. Yan po yung unang-unang nakapag-develop ng ating puso para sa Diyos dahil laging nananalangin, inaawit pa ang panalangin. Pinupuri lagi ang Diyos kahit anong circumstansya, kahit may problema, kahit siya'y naipit na, pinupuri pa rin ang Diyos. Prayerful and talagang nagpipraise ng Panginoon. At higit sa lahat, ang kasiyahan niya sa Diyos. Wala siyang kakontentuhan sa mundo.
Never tayo as Christian, lahat nandito, huwag tayo makontento dito sa lupa. Once na tayo nakontento sa isang bagay, mas malaki pang halimaw sa ating pusong maghanap pa ng higit pa sa ating nakakating. Ang isang tao hindi yan makukontento sa isang bahay lang hanggat may pera yan. Mag-i-invest ulit ng panibagong bahay. Kung may pera siyang tao, mayroon na siyang sasakyan, hindi makukontento yan. May halimaw sa kanya na hangat pa ng malaki. Ang isang nakatikim ng isang tao ng isang allowance na 1,000, kasunod yan hindi na 1,000, kundi gusto niya 3,000. Kaya huwag niyong ilagay ka kontento sa mundo dahil lalo pang magkahangat at ng bagay. At habang naghahangat ka ng mga bagay, lalo kang nababaon sa kasalanan, envy, jealousy, pride. Dapat ang kasiyahan natin sa Diyos. Ano mang mayroon tayo, masiyang tayo sa Diyos. Delight yourself in the Lord. Ano man ang sitwasyon, tumanggapan tayo ng kabutihan. Wow, Lord, salamat kayo pinagmulan ng lahat ng ito. Natignan niyo na yung awit ni David, Psalms 23. Kabisado niyo ba yun? Hindi ko kabisado yun. Kayo, maaaring kabisado niyo. Anong sabi doon? Verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala po yung karutong salita, I shall not in want. Ibig sabihin, ang Diyos sapat na sa kanya. Pangalawa, verse 2. Ang sabi? Basahin na natin. Psalms 21. Psalms 23. Wala ito sa aking notes, kaya gusto kong basahin natin. Let's try Nasby. Ang sabi rito ni David, Psalm of David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Why? He makes me lie down in green pastures. What else? He leads me beside quiet waters. What else? He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You have anointed my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and loving kindness will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yan po yung kakontentuhan ng isang taong tulad ng gabi. At yan ang nais natin ituro sa mga kabataan. Pakontento kayo. Sapagat sa Diyos, hindi kayo magkukulang. Kahit kulang kayo ng pera, wala kayong sariling bahay, wala kayong sapatos, kabila lang siguro, pero kung ang kakontentuhan natin na sa Diyos, hindi mo ikahiya yun. May kagalakan ka. I shall not want. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. So yun po yung ibang mga katangian na David. Nahubog yan because he is a man of prayer and he prays God all the time. Puri natin palagi ang Diyos. Lord, salamat po sa biyayang ito. Salamat po, Panginoon, na nataglay namin. Salamat, Panginoon. Sabi nga ni Matthew Henry, ano niya ni Matthew Henry? Isang daw naglalakad siya sa bayan ng London Rail. Nadukutan siya. Nadukutan talaga siya ng pera. At sinabi niya sa mga kasama niya. Pero nag-pray siya. Ang prayer ni, sabi ng mga kasama niya, hindi ko manalong ko, wala ka ng pera. Hindi. Bakit? Ito sabi niya. Unang-una dapat yung pasalamat sa Diyos na ako'y natukutan. Dahil unang-una, hindi ako naging madulukot. See? Kasi, hindi siya yung mandulukot. Ikalawa, nadukot ang pera, pero hindi nadukot ang aking buhay. Yan po ang puso ng isang taong may puso para sa Diyos. Napakarami pa po ito na pwede ma-develop yung ating character for God. Ang masabi ko lang, in love si David sa Diyos. Bagamat siya ay imperfect. Makasalanan siya. Pero yung kanyang pagkamakasalanan, hindi naging dahilan para maglabing at tumingin
kundi nagpatuloy siya sa Panginoon. So, lesson, mga kapatid. Una-una, para sa mga kabataan, ang makikita natin kay David, sa kanyang kabataan, pinairal niya na ang puso para sa Diyos. Humble. Hindi siya naghahangad. Pasalamat kayo mga kabataan na mayroon kayong mga magulang na talagang araw-araw nagpipray para sa inyong kaligtasan. Iniiyak nila palagi ang inyong buhay. At sila'y umiiyak sa Diyos, humihingi na sana mayroon silang may tutustos na allowance sa inyo everyday. Makontento kayo kung ano yung allowance na binibigay ninyo dahil mula yan sa Diyos. James chapter 1, all good things belongs to God. Kaya pasalamatan ninyo na kayo ay may mga magulang na may kakayanan para pagkalooban kayo. At maaaring kulang ang inyong mga magulang sa nais ninyo. Pero nakukontento rin kayo kung ano ang bigay ng inyong magulang. Pasalamat kayo na mayroong mga magulang na hindi nagnanakaw. Hindi nalalamang sa kapwa para makuha lang gusto. I hope nung family day natin, nagbigay man ng regalo. Sana walang nagdoble, tinago yung isa. Nangyayari yan mga kapatid. Sana kontento rin ang mga magulang para makita ng anak kontento. Kanila magulang, so dapat kami kontento. Brothers and sisters, kakontentuhan ng ating mga anak nagmumula sa ating mga magulang. Kung tayo maluho sa buhay, huwag mong pagtakayan ng anak mo mataas ang pangarap sa mga bagay. Matulog tayo makontento. Si David ay naturo ang maigi ng kanyang ama na si Jesse. Nadisiplina ni Jesse ang lahat ng kanyang mga anak. Kaya maging yung mga anak niya, maaaring hindi believer, pero responsable ang kanyang mga anak. Andun sa digmaan, nakikiharap sa digmaan. Responsable. At si David, responsable rin bilang pastor sa pinakamababang trabaho. Parents, nasa atin ang pag-asa ng kabataan. Sinasabi ng mga sa mundo, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Paano sila maging pag-asa kung pinababayaan ng mga magulang at hindi natutuluan? Sabihin nyo kanyo, ang kabataan salot ngayon sa ating bayan. Makita ba kayong kabataan ngayon salot eh? Hindi dahil hindi nagtuturo yung Sunday school teacher, hindi dahil hindi magaling mag-preach yung pastor, dahil ang first classroom ng mga bata saan? Sa ating sariling bahay. At sino ang kanilang teacher? Ang mga magulang. Ano ang first subject? Obey. Word of God. So yung ganun si David, sa kabataan niya, natuto siyang magkaroon ng puso para sa Diyos dahil naturuan siya ng kanyang magulang. Ikalawa, sa kabataan ni David, natutong makontento sa gitna ng, buhay ni David dito, yung medyo manabo ang buhay ni David. Gera doon, gera rito, siya nasa pastor, at tapos, pag siya nagpapastor doon, lumulusob ang mga uso at leon, binabaat niya ang bibig ng leon. Magulo yun. Siguro, kung ikaw yun, lakas mo talaga, kita mo naman ha, bata pa ako. Pero hindi. Ang sabi ni David, doon sa ating binasa kayo na sa ating pagharap daw sa kanyang pagpastor, siya ay nilulusog ng mga oso, binibiyak niya dahil sa Panginoon. Hindi sa kanyang sarili. Nais kong banggitin din mga magulang. Mga magulang, lalo na ang mga ama, inatasan tayo ng Diyos na palakihin ang ating mga anak. Gusto ko bigyan ng pansin ito mga kapatid. Minsan nami-misinterpret natin o nami-misquote natin ang Ephesians chapter 6 verse 4. Napakababaw ng ating isang pag-uunawa dyan. Ang sabi sa Ephesians chapter 6 verse 4,
Gusto kong gamitin ng NASBIG. Ang sabi dyan, fathers, hindi sinabing mothers, but fathers, do not provoke your children to anger. Huwag niyong itulak o tuksuhin ang inyong anak para magalit. But bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Pasalamat tayo mga ama na tayo ang inutusan ng Diyos na magpalaki ng ating mga anak. Bagamat kadalasan sa ating kultura, mga nanay ang ating pinababayaan, but in the Bible, ang kumandang Diyos sa Father to bring them up in the discipline and instruction of the Lord. Yung salita pong bring them up, isang salita lang po yan sa Griego, sa original. Sa Tagalog po yan, ganito ang pagkakasabi sa Tagalog, ang sabi, kundi akayin ninyo sila sa pagsasanay. Okay? Akayin ninyo sila. Napakababaw po, napakakadiwat ng bring them up, sa Tagalog na akayin. Parang akayin mo na. Pero bring them up, mga kapatid, sa Griego, sa original na pagkakasabi dyan sa Bible, kung tawagin yan ay ekryphon. Ekrypho. Ang ibig po sabihin dyan, patabain ninyo ang inyong anak. Pakainin ninyo ang inyong mga anak. Sanayin ninyo ang inyong mga anak. Nakita nyo? Yung sanayin po ginamit sa Proverbs 22 verse 6. Train your child the way they should go. Sanayin ninyo ang inyong mga anak sa daan na dapat nilang tunguhan upang paglaki nila, hindi nila ito talikuran. Na, gusto kong bigyan pa ito ng kahulugan, yung talagang aktong kahulugan ng salitang bring them up or ekrypho. Ang ibig sabihin dyan, palakihin. Palakihin. Palakihin ang iyong mga anak sa dapat nilang katayuan. Kung lalaki, huwag mong bigyan ng manika. Kung babae, huwag mong bibigyan ng barbell. Kundi sila'y palakihin mo ayon sa totoo nilang kalagayan. Mahirap sa atin mga Pilipino, pag wala tayong mga anak na babae o lalaki, binibisa natin, nilalagyan ng ribbon yung kanilang mukha. Ano pong paglaki nila? Yun ang itinuro mo eh. Hindi na nila ito talikuran pag tumanda sila. At kapag tinuruan mo siya maging tomboy, aba, makikita mo, naglililis ng braso yan. Hindi na talikuran yun. Kasi may ilan, hindi ako. Babae nga ako, pero lalaki ang puso ko. Sinasabi sa'yo. So yun po yung isang unang example, salitang bring them up. Sanayin, akay, pakainin mo, patabain mo, sanayin mo na kung paano lalaki siya, maging lalaki siya. At pagdating sa spiritual, pakainin mo na mga salita ng Panginoon, tinuturuan mo na sa ganun paglaki nila, hindi nila ito makalimutan. Hindi sila tatalikod dito. Maring tumalikod sa iyo, magulang, nag-rebelde siya dahil ginagamit mo siya. Pero pagdating ng panahon, dahil sa tinuro mo, hindi nila tatalikod ito, isusuko nila buhay na kay Kristo. Tumayo ka bilang tatay. Ikaw ang inakasan ng Diyos na magtaguyod sa iyong pamilya bilang spiritual head of your family. Pero pagdating sa kusina, hindi ka marunong magluto, babae mo sa asawa mo. Pag sinabi ng asawa mo, paksiw tayo yun, umupo ka na. Huwag mo na ipilit sa gusto mo, magpaksiw lang tayo. Sinabi ni miss ko na, itlog tayo ngayon. Tanghali, itlog tayo. Apple, alam mo na din, itlog tayo. Sinusunod ko siya because siya yung nakakalam ng kusina eh. Pero pagdating sa salita ng Diyos, mali yung ugali niya, sinasabi sa kanya, hindi ito tama. Pakinig ka sa akin. Inatasan ako ng Diyos. And that's a blessing, a privilege, na tayong ama na mayroong pagkukulang sa sarili, inatasan at pinagkatiwalaan ng Diyos. Sapagkat una pa lamang nung tawagin ka, mayroon ka ng puso para sa Diyos.
At nais ng Panginoon, ma-develop yun nang sa ganun may paglingkod mong puso mo sa Diyos sa magitan ng pangangalaga ng iyong pamilya. Ang alam natin, responsable ng ama pagka hindi nagtatrabaho. Pero ang isang ama na sobra sa trabaho, mayaman, pero walang pakialam sa mga anak, yun ang totoong irresponsable. Responsable ng ama kapag ka mga anak mo nagre-rebelde sa iyo. Hindi Diyos may problema yan. Hindi rin siya may problema dahil anak natin is depraved. Huwag natin gamitin yun. Sapagkat may turo ang Panginoon para matigil ang kasamaan ng bata, palo. Matigil ang kasamaan ng bata, train them by your example. Si David is the son of Jesse, a godly father who trained their children, his children, na sumunod sa Panginoon. Nawa, ganun rin tayo. Let us pray. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita na tunay nagmumulat sa aming mga kamalian, katunanan. Mahina kami, pero hindi pa rin huli ang lahat, Panginoon. Sabagat habang may buhay, kaya ngayon yung sinabi, sa kanalang sulatan, i-preserve namin ang buhay. At ang preservation na ito ay para po makilala kayo at maglingkod sa inyo. Kaya Lord, gaano makatigas ang puso na isang tao, wala po itong kapangyarihan para hindi may tuwid ng iyong salita. Tulungan niyo kami bilang mga magulang na maging mapagmahal kami. So in love with you, na maging sa aming pagtutuloy, sa aming pagtuturo, ay may punong-punong pag-ibig, punong-punong po ng pagmamahal sa aming mga ginagawa. Lord, salamat po. In Jesus.